Libra, makinig ka. Sa ika-negatibo 29, isang simpleng kulay lang ang pwedeng bumaligtad sa kapalaran mo sa pera, parang switch na binuksan. Kapag sinuot mo to, hindi ka lang magmumukhang maganda, hahatak ka ng pera, oportunidad, at mga totoong alok. Isipin mong paggising mo, bayad na ang mga bills, may bigla ang cash load, at yung kliyenteng matagal nang nag-aalangan, biglang pumayag. Hindi ito mahirap, hindi rin magastos, at walang kailangang makaalam. Kapag pinalagpas mo, walang magbabago. Pero kung gawin mo ito, posibleng magbago ang takbo ng buhay mo agad. Manatili ka, panoorin ito, at angkinin ang lihim bago pa maunahan. Dahil kapag ginawa mo ito ng tama, pwedeng suklian ka ng ika-negatibo 29 sa buong taon. Libra, huminga ka muna. Kung matagal nang ibinubulong ng puso mo na dapat may mas madaling paraan, ito na yon. Sa ika-negatibo 29, may pintong ibinubukas ang universo, sa pamamagitan ng isang kulay, isang desisyon, isang matapang nai. Sa video na ito, ipapakita ko kung bakit puno ng energy ng pera ang araw na yon, anong kulay ang susi, at paano ito isuot para ikaw agad ang mapansin ng oportunidad. Ginawa ito para sa mga Pilipinong masipag, tumutulong sa pamilya, at patuloy pa ring nananalangin para sa break. Hindi mo kailangan ng crystals, kandila, o malaking budget, kailangan lang ay intensyon, tamang oras, at paniniwala. Manatili ka, sundan ang bawat hakbang, at mararamdaman mong may mga pintong bubukas para sa'yo. Pag-uusapan natin ang mga karaniwang pagkakamali ng mga Pinoy pagdating sa rituals, ang eksaktong oras ng pagsusuot nito, at ang simpleng affirmation na magtutulak sa swerte. Kahit hindi ka libra sa araw ng kapanganakan, may paraan para maabot mo pa rin ang enerhiyang ito. Huwag palampasin. Maging alerto, angkinin ito, at hayaan mong bumagsak ang mga biyaya. 3. Ang problema sa money block. Maging totoo tayo, Libra. Sa Pilipinas, ang stress sa pera ay parang ingay sa background araw-araw, may renta na kailangang bayaran, paparating na tuition, utang dito, padala doon. Nakangiti tayo, sinasabi nating kaya pa, pero sa loob-loob natin, parang wala nang galaw. Kahit gaano kahirap ang trabaho mo, parang laging nauubos ang pera. Nagdadasal ka, nagsisindi ng kandila, nagpo-post ng inspirational quotes sa Facebook, pero kapag dumating ang mga bayarin, nandyan pa rin ang bigat sa dibdib. Hindi ka sinusumpa ng pera. Hindi ka minamalas. Hindi lang siya makahanap ng daan papunta sa'yo. Parang traffic sa EDSA, lahat gustong gumalaw, pero bara. Nabubuo ang energy blocks kapag dala natin ang guilt, takot, o kahit maling kulay ng damit na sumasalungat sa natural nating frequency. Para sa mga Libra, ang balanse ay buhay, kapag nawala ito, nawawala rin ang pagkakataon sa pera. Narito ang sikreto, ang yaman ay tumutugon sa harmony. Kapag ang isipan mo, emosyon, at maging ang kulay ng suot mo ay nakaalin sa tamang vibration, parang iniimbitahan mo ang pera. Ang ika-negatibo 29 ay pagkakataon mong linisin ang daan. Isang kulay lang na isinusuot ng may intensyon, ang maaaring magsabi sa universo, handa na ako. Bukas ako. 4. Bakit ang ika-negatibo 29 ang cosmic money window? Bakit nga ba ika-negatibo 29, Libra? Hindi ito random. May sariling vibration ang mga petsa, gaya ng mga pangalan, kulay, at maging ang paraan ng pagsasalita mo. Ang number 2 ay simbolo ng partnership at balanse, na siyang natural mong energy, habang ang siyam ay para sa pagtatapos at gantimpala. Pagsamahin mo 2 at siyam, nagiging pintuan ito, balance panandang pandagdag biyaya. Para itong sinasabi ng universo, tapusin na ang paghihirap, oras na para anihin. Astrologically, ang ika-negatibo 29 ay laging malapit sa pagtatapos ng maraming siklo, bayarin sa buwan, sahod, at yugto ng buwan. Sa panahong ito, peak ang energy bago ito mag-reset. Isipin mong ito ang huling alon bago magbago ang agos ng dagat. Kung masakyan mo ito gamit ang tamang kulay at intensyon, hindi ka lang ahon, uusad ka. Pero kung palampasin mo, muling magsisimula ang pagod sa susunod na buwan. Culturally, tayong mga Pilipino ay may hilig sa last-minute miracles, cut-off ng sahod, due date ng bayarin, at mga papremyo. Ang ika-negatibo 29 ay humahawak sa paniniwalang iyon, may habol pa. At tandaan, ang paniniwala ay kapangyarihan. Kapag libo-libo ang umaasang may magbabago, ang hangin ay punong-puno ng posibilidad. Kumonekta ka dyan. Para sa mga Libra na naghahangad ng hustisya at balance, ang ika-negatibo 29 ay bumubulong,
ito ang patas mong pagkakataon. Energetically, bumubukas ang pinto para sa mga handang kumatok. Pero hindi ito bumubukas kung nakatago ka sa mapurol na kulay o duda. Ang kulay ang iyong susi. Kaya sa ika-29, ito ang 3 bagay na dapat mong ialin. Numerology, 2 panandang pandagdag siyam katumbas equals 11, isang master number ng intuition at pagmamanifest. Collective mindset, lahat naghahanap ng ginhawa bago matapos ang buwan. Libra energy, balance, kagandahan, at magnetic na presensya. 5. Paliwanag sa wealth vibration ng Libra. Libra, ang superpower mo ay balance, harmonya sa pagitan ng pagbibigay at pagtanggap, estilo at sustansya, lohika at intuition. Pero kapag bumaliktad ang buhay, masyadong maraming binibigay, kulang sa natatanggap, nagsisimula kang mawalan ng money energy. Sa ating mga Pilipino, tawag dyan ay walang balik, effort na walang kapalit. Pero hindi ito kapalaran, ito ay vibration mismatch. Ang Libra ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng kagandahan, halaga, at pag-akit. Sa madaling salita, kapag nararamdaman mong maganda ka, nakaalin ka, at may kapayapaan sa loob mo, natural kang humihila ng pera, oportunidad, at maging mga regalo. Pero kapag stress ka, sobra ang pag-isip, o takot kang magmukhang masyadong ambisyosa, humihina ang iyong aura. Hindi ka napapansin, nade-delay ang kliyente, at nilalampasan ka ng swerte. Ang daan mo patungo sa yaman ay hindi sa puwersahan, kundi sa eleganteng estratehiya. Isipin mo ang timbangan, isang panig ay intensyon, ang hinihiling mo, at ang isa ay aksyon, ang ginagawa mo. Sobra ang aksyon pero walang puso. Nakakapagod. Sobra ang pangarap pero walang kilos. Walang galaw. Ang ika-29 ang pagkakataon mong ibalansi muli ang timbangan, gamit ang kulay bilang pantay na bigat. Ang energy ng Libra ay namumuhay sa ganda. Hindi ito kayabangan, ito ay frequency. Ang tamang kulay sa katawan mo ay parang pagsasaayos ng radyo sa pinakamalinaw na istasyon. Bigla, malinaw mong maririnig ang mga signal, mga alok, imbitasyon, mga mensaheng pwede ka bang makausap. Mas madali kang sabihin kasi mukhang ayos ka at nararamdamang nakaalin ka. Bukod pa rito, humihila ng yaman ang mga Libra sa pamamagitan ng koneksyon, negosasyon, pakikipagpartner, at rekomendasyon. Kapag balanse ang aura mo, mas mabilis kang pagkatiwalaan. Nararamdaman ng tao ang hustisya, katahimikan, at kariktan mo. At sa mundong puno ng kaba at pressure, priceless ang ganoong enerhiya. 6. Kulay, enerhiya, at pera, ang sikretong di nakikita. Ang mga kulay ay hindi lang basta maganda sa mata, Libra, sila'y mga senyales. Bawat kulay ay may sariling frequency, parang nota sa musika. Kapag mali ang kulay, parang sintonado ang kanta mo sa pera. Pero kung tama ang shade, kusa at tahimik na lumalapit ang oportunidad. Alam ito ng mga Pilipino, bakit ba tayo nagsusuot ng pula tuwing bagong taon, puti sa ondas, at itim sa lamay? Dahil ramdam nating may dalang mensahe, mood, at swerte ang mga kulay. May suporta pa mula sa siyensya, ang kulay ay nakakaapekto sa damdamin, kumpiyansa, at kung paano ka tinatanggap ng iba. Ang mga mainit na kulay ay nagpapakilos, ang malamig ay nagpapakalma, ang metallic ay nagsasabi ng halaga. Sa mundo ng enerhiya, ang kulay ay parang shortcut, hindi mo kailangang magdasal ng ilang oras, isuot mo lang, at ito na ang bahalang mag-broadcast sa paligid. Para sa Libra na pinamumunuan ni Venus, doble ang bisa ng kulay. Mahilig si Venus sa kagandahan at kahulugan. Kapag isinusuot mo ang tamang shade para sa layunin mo, pera, respeto, katatagan, sabay-sabay mong inialiin ang damdamin, intensyon, at hitsura. Iyan ang efficient manifesting. Pero may twist, hindi lang ito tungkol sa anong kulay, kundi paano mo ito isinusuot. Kung marumi, kupas, o aksidente lang ang napili, nawawala ang bisa. Pero kung malinis, pinili ng may layunin, lumalakas ang enerhiya nito. Ang ika-29 ay humihingi ng sadyang pananamit, walang bahala na, walang ito na lang. Ihanda mo, i-charge mo, isuot mo ito na parang tahimik na dasal. I-reveal natin ang eksaktong kulay sa susunod, pero tandaan mo muna, nag-iba ang pagtingin ng mga tao depende sa suot mo. Mas mahalaga, nag-iba rin ang tingin mo sa sarili mo. Ang tamang kulay ay nagpapakatatag, nagpapalinaw ng pananalita, at nagbibigay lakas ng loob. Kapag nagbago ang loob, sumunod ang labas. Kaya pag sinabi ko ang shade, huwag magduda. Angkinin mo. Gamitin mo itong magneto ng yaman, hindi lang tela.
Handa ka na? Heto na ang revelasyon. 7. Ang revelasyon, ang eksaktong kulay at ang kahulugan nito. Libra, ang kulay ay emerald green. Hindi mint green, hindi neon lime, kundi malalim, mayaman, at buhay na berde, gaya ng bagong perang papel o dahon pagkatapos ng ulan. Bakit itong shade na ito? Ang berde ay pangkalahatang frequency ng paglago at kasaganaan, pero ang emerald ay may dalang balance at karangyaan, tugma sa Venus energy mo. Parang bulong ito ng, ako ay matatag, ako ay karapat-dapat, ako ay tumatanggap. Sa kulturang Pilipino, ang berde ay sariwa, bagong simula, bagong pag-asa. Sa chakra energy, ito ang kulay ng puso, ang lugar kung saan ang pagbibigay at pagtanggap ay dapat pantay. Kaya perpekto ito para sa mga Libra na laging nagbibigay pero bihirang tumanggap. Kahawig ito ng perang papel, pero higit pa roon, ang emerald green ay sumisimbolo ng kalmadong kumpiyansa. Hindi ito sumisigaw ng atensyon, kundi tahimik na humihila ng respeto, mas magagandang alok at patas na bayad. Kapag suot mo ito, para kang naglalabas ng enerhiya ng kasaganahan na mapagkakatiwalaan. Mas kampante ang mga tao na magsabing sa'yo. At ang universo ay nakakarinig ng malinaw, ang taong ito ay nakaalin sa kasaganaan, hindi sa takot. 8. Step-by-step ritual, paano isuot at i-activate ang emerald green sa ika-29. Isinalin sa Filipino, bawat hakbang malinaw na nakaayos para madaling sundan. Mga kagamitang ihahanda, gawin sa gabi ng ika-28. Isang emerald green na bagay. Pwedeng damit, scarf, bracelet, laso, card sa wallet, anumang malapit sa balat. Isang maliit na baso ng malinis na tubig. O buko juice kung meron. Isa barya. Anumang halaga, simbolo ng dumadaloy na pera. Tahimik na lugar. Mesa sa tabi ng kama, altar corner, o maayos na desk. Papel at panulat para sa iyong intensyon. Gabi ng ika-28, pre-charge phase, 1:0, 15 minuto. Isa, linisin ang kulay. Hawakan ang emerald item sa ibabaw ng baso ng tubig at sabihing marahan. Pinaalis ko ang duda, takot, at enerhiyang kakulangan. Tanging kasaganahan ang mananatili. Pwedeng patakan ng kaunti, huwag basain ng todo. 2, ay set ang barya. Ilagay ang barya sa ibabaw o katabi ng emerald item. Ito ang simbolo ng daloy, parang sinasabi mo sa universo. Hayaan mong ang pera ay malayang dumaloy sa akin at mula sa akin. 3, isulat ang intensyon, isa pa ungusap lamang. Halimbawa, sa ika-29, madali, patas, at tuloy-tuloy ang pagdating ng pera sa akin. Gamitin ang present tense. Itiklop ang papel palapit sa iyo para hilahin ang enerhiya at itago ito sa ilalim ng emerald item. Umaga ng ika-29, activation window, 7 oras jas, 11 oras las. 4, ay center ang sarili. Bago hawakan ang cellphone, umupo, huminga ng malalim. Inhala 4 seconds, hold 4, exhale 4, gawin ng 3 ulit. 5, ipadama ang tela sa puso sa loob ng 9 segundo. Ang bilang 9 ay kumakatawan sa completion. I-visualize ang berdeng liwanag na lumalawak sa paligid mo. 6, banggitin ang affirmation habang hawak ito. Bukas ako sa kasaganaan. Tinatanggap ko ang patas na bayad, matalinong oportunidad, at araw-araw na biyaya ngayon. 7, isuot ito ng may intensyon. Suotin mo ito o ilagay sa wallet mo ng may malasakit. Kung alahas, ikabit mo ito ng buong loob. Walang pagmamadali. Walang bahala na. 8, uminom ng naka-charge na tubig. Uminom ng 3 maliit na lagok. Sa bawat lagok, i-imagine na natutunaw ang stress sa pera. Itapon ang natirang tubig sa halaman o lupa, pagbabalik ng enerhiya sa kalikasan. Habang tumatakbo ang araw, panatilihin ang vibration. 9, umasta na para bang mayaman ka na. Magsalita ng malinaw, tumawag, mag-email, sundan ang lead. Huwag magtago. Ang emerald ay nagpapalakas ng aksyon na nakaalin sa layunin. 1-0, iwasan ang negatibo. Kapag may chismis o reklamo tungkol sa pera, isipin. Pinalalaya ko ang enerhiyang iyan. At ilipat ang focus mo. 11, pansinin ang mga nudges. Kapag may nag-text, may post sa sale, o may ideyang dumating, kumilos agad. Bukas na ang channels. Gamitin ito. Gabi ng ika-29, isarado ang ritual, 5 minuto.
12. Magpasalamat at itabi ang item. Hawakan muli ang tela at sabihin, "Salamat sa daloy ng biyaya ngayon. May paparating pa." Itupi o isabit ito ng maayos, huwag gusot. 13. Ilagay ang barya sa wallet o alkansya. Hayaan itong gumalaw kasama ng araw-araw mong pera. Simbolo ito ng tuloy-tuloy na pasok at labas ng yaman. Tandaan, Libra. Hindi ito mahika, ito ay enerhiya panandang pandagdag paniniwala panandang pandagdag aksyon. Kung gawin mo ito ng buo ang puso mo, posibleng ang ika-negatibo 29 ang simula ng bago mong kasaganaan. Siyam, mga dapat, hindi dapat, at oras na dapat iwasan sa ritual. Isinalin sa Filipino para sa malinaw at espiritual na pagsunod. Mga dapat gawin, 2. Ihanda lahat sa ika-negatibo 28 pa lang. Iwasan ang last minute. Ang pagmamadali ay nagpapahina ng intensyon. Ihanda ang emerald item, coin, at tubig ng may katahimikan at layunin. Panatilihing malinis at tunay ang emerald item. Kung kupas na o may halong ibang kulay, humihina ang enerhiya. Mas malakas ang dating ng pure, rich emerald. Isuot o dalhin ito malapit sa balat. Pwedeng sa bulsa, pulso, dibdib, kahit saan naabot ng aura mo. Para ma-absorb ng enerhiya mo ang kulay. Kumilos sa mga nudges. Kung bigla mong naisip mag-message, mag-apply, o mag-post ng produkto, kumilos agad. Ang emerald ay nagpapalakas ng aligned action. Magsalita ng kasaganaan, hindi ng pag-aalangan. Palitan ang hisana ng "handa na ako." Ang mga salita ay bahagi ng vibration mo. Mga hindi dapat gawin, don'ts. Iwasan ang negativity habang suot ito. Huwag makipag-away, makichismis tungkol sa utang, o panic scroll sa social media. Protektahan ang field mo. Huwag ipahiram ang item. Ang enerhiya nito ay naka-charge para sa iyo lang. Ang pagbabahagi ay nagpapalabo ng bisa. Huwag isuot ito ng marumi o gusot. Kung magulo ang hitsura, magulo rin ang enerhiya. Ipakita sa universo na nirerespeto mo ang yaman. Huwag sobrahan sa accessories. Bigyang daan ang emerald na mangibabaw. Kung masyadong maraming kulay, nawawala ang linaw ng signal. Huwag itong suotin habang natutulog. Pagkatapos ng ritual, itabi ito ng may pasasalamat. Hayaan mong matahimik ang enerhiya. Mga pagkakamali sa oras, timing pitfalls. Huwag masyadong maaga o huli. Targetin ang activation sa pagitan ng 7 oras yes, 11 oras ya. Ang madaling araw o hapon ay kulang sa fresh start energy. Huwag kalimutang tapusin ang ritual. Kung hindi ka magpasalamat at mag-imbak ng item, parang bukas pa ang enerhiya, looping ito. Isarado at itabi ng maayos. Huwag isuot kung masama ang loob. Kung naka-emerald ka pero mainit ang ulo, conflicting ang vibration. Huminga, i-reset ang sarili, ulitin ang intensyon, saka ka magpatuloy. Libra, tandaan, ang detalye ay hindi arte, ito ang pinto. Kapag ginawa mo ang ritual ng buo ang loob at malinaw ang puso, ang kulay ay magsasalita para sa iyo. 1-0, affirmation panalangin habang suot ang emerald. Isinalin sa Filipino, may Taglish touch kung nais mong maging mas damang-dama sa puso. Ritual sa pananalita. Tumayo ng tahimik, hawakan ang emerald item sa dibdib, at dahan-dahang bigkasin. Damhin ang bawat salita habang sinasabi. Karapat-dapat ako sa patas na bayad at sa umaapaw na oportunidad. Dumarating sa akin ang pera sa inaasahan at di inaasahang paraan. Ako'y nagbibigay ng may balanse, tumatanggap ng may pasasalamat. Ako'y kalmado, may kumpiyansa, at ginagabayan ng Diyos. Ngayong ika-negatibo 29, binubuksan ko ang lahat ng pintuan patungo sa kasaganaan. Pinapahalagahan ko ang aking sarili. Malugod kong tinatanggap ang pagdami. At ganoon na nga. Bonus line, Taglish, optional. Salamat, Universe. Tinatanggap ko ang biyaya. Hindi kailangang perpekto ang grammar, sinseridad ang susi. Kailan ulitin? Umaga, activation. Gitna ng araw, recharge. Gabi, seal closure. Paano ito sabihin? Boses, matatag pero banayad. Huwag magmadali, huwag bulong na parang nahihiya. Ang kasaganaan ay kailangan ng kumpiyansang tumatawag. Paghinga, huminga ng malalim bago ang bawat linya, at huminga palabas habang tinatapos ito. Para i-anchor ang salita sa katawan. Focus, i-visualize ang pera na dumarating ng mapayapa,
isang bayad na invoice, bagong kliyente, bonus, o utang na nabayaran. Kung nasa publiko at kailangang mabilis. Mahinang hawakan ang emerald item at isipin lang. Balanse kasaganaan ngayon. Hindi kailangang marinig ang enerhiya ay tumutugon sa intensyon kahit ito'y tahimik. 11. Mga palatandaan at synchronicities na bantayan pagkatapos ng ritual. Isinalin sa Filipino para damang-dama ang bawat hudyat ng universo pagkatapos ng ika-negatibo 29. Pagkatapos mong i-activate ang emerald green sa ika-negatibo 29, manatiling mapagmasid. Hindi laging sumisigaw ang universo, madalas, bumubulong muna ito. Narito ang mga senyales na nagsasabing gumagana na ang ritual mo. Mga positibong palatandaan, signs to watch. Bigla ang perang lumilitaw. Barya sa sahig, lumang refund, surprised cash rebate, mga simpleng senyales na bukas na ang daloy. Ulit-ulit na numero. Makikita mo ang 2 oras 29 minuto, 11 oras 11 minuto, 888, 444 sa resibo, orasan, o plaka, parang confirmation codes na nakaalin ka na. Emerald green san-san. May makikita kang green sa ads, biglang may magbigay ng green item, o may estranghero na naka-emerald, refleksyon ng frequency mo. Bigla ang imbitasyon o delays na natatapos. May nag-reply na kliyente, cleared na ang payment, o inaalok ka ng sideline, lahat ito ay sign ng pagbubukas ng pinto. Gumagaan ang pakiramdam sa pera. Yung dati mong bigat sa dibdib tungkol sa pera, unti-unting gumagaan. Kapag may katahimikan, ibig sabihin malinis na ang daloy. Panaginip tungkol sa tubig, halaman, o tulay. Mga simbolo ito ng flow, growth, at paglipat sa bagong yugto ng buhay. Kapag nakita ang senyales, gawin ito agad. Sabihin sa isip mo, nakikita ko. Salamat. Ang mabilis na pasasalamat ay nagsasabi sa universo, padala ka pa. Kung walang lumitaw ka agad, huwag kabahan. Ang ibang manifestations ay kailangan ng 1-2 araw para maayos. Basta manatiling malinaw ang enerhiya mo. Magsalita ng kasaganaan. Kumilos sa nararamdaman. Iwasan ang drama o negatibong kwento. Mahalaga, huwag maliitin ang maliliit na biyaya. Kung nanalo ka ng 50, tratahin mo ito na parang 50,000. Kapag nirerespeto mo ang sipatak, mas bumubuhos ang gripo. I-journal mo ang bawat senyales, kahit maliit. Makakabuo ka ng pattern at doon mo ma-realize. Gumagana siya. 12. Mini visualization na gabay para sa Libra. Isinalin sa Filipino upang maramdaman ang buong enerhiya ng ritual, malalim, tahimik, at may layunin. Hanap ka ng tahimik na lugar, Libra. Umupo o humiga ng komportable. Ipikit ang mga mata. Ilagay ang isang kamay sa iyong dibdib at ang isa sa iyong emerald item. Huminga ng malalim. Inhalin ng 4 segundo, hold ng 4, exhale ng 4. Gawin ito ng 3 beses. Damhin mong lumalambot ang katawan mo, unti-unting bumababa ang tensyon. Ngayon, isipin mo ang isang banayad na liwanag ng emerald na sumisindi sa gitna ng dibdib mo, kalma, matatag, at mainit. Sa bawat hina, lumalawak ang liwanag na ito. Tinatamaan ang iyong tadyang, mga braso, mga binti umaabot hanggang sa mga dulo ng iyong mga daliri sa kamay at paa. Ikaw ngayon ay binalot ng isang banayad at mayamang liwanag. Imahinasyon mo ngayon. Nakatayo ka sa harap ng isang pinto na may label na 20. Eleganteng pinto ito, may ginintuang gilid, at tila hinihintay ka. Inilalapit mo ang kamay mo, at ang emerald light mo ay dumadaloy patungo sa doorknob. Click! Bumukas ito ng kusa, walang hirap, parang sinabing tuloy po kayo. Pumasok ka. Nasa isang maliwanag na silid ka kung saan ang mga bayarin ay may tatak na paid. Ang mga mensahe ay may nakasulat na approved. At ang cellphone mo ay nagliliwanag sa mabubuting balita. Naririnig mo ang ping ng bayad na pumasok. Ang buzz ng oportunidad. At ang malamig na tinig sa kabilang linya na nagsasabing, yes, we can move forward. Mumiti ka. Damhin mo ito, gaan, pasasalamat, kasiguruhan. Lumapit ka sa isang mesa na puno ng sariwang berdeng dahon at mga kumikislap na barya. Pumili ka ng isa. Mainit ito sa kamay mo, parang buhay, parang gustong sumama sa'yo. Ilagay mo ito sa bulsa mo. Hindi ito pagnanakaw. Ito ay pagtanggap ng para talaga sa'yo.
Ngayon, tumalikod ka pabalik sa pinto. Habang lumalabas ka, may bulong kang naririnig mula sa silid. Bumalik ka kahit kailan. Dahil ang kasaganaan ay hindi isang beses lang na regalo. Ito ay isang relasyon. Tapusin mo ang visualization na may malalim na hinga at sabihin sa isip. Handa na akong tanggapin. Maaari mo itong ulitin tuwing kailangan mong muling maramdaman ang daloy ng kayamanan. 13. Bonus boosters para mas lumakas ang enerhiya ng Emerald Ritual mo, Libra. Isinalin sa Filipino, practical at Pinoy-friendly pa rin. Gusto mo pang palakasin ang daloy ng kasaganaan, Libra? Subukan ang isa o dalawang dagdag na boosters na simple pero makapangyarihan, perfect sa Pinoy lifestyle. Isa, Coin Corner, Mini Feng Shui Hack. Maglagay ng 3 makinang na barya, kahit anong halaga, sa southeast corner ng kwarto o desk mo, ito ang traditional wealth corner. Balutin ito ng maliit na piraso ng emerald na tela o laso. Habang inilalagay, bulongin. Flow in, flow through, flow back. Tip, buwan-buwan, linisin o palitan ang coins para manatiling sariwa ang energy. 2. Salt water swipe. Sa umaga ng ika-29, kumuha ng tubig na may konting asin. Isawsaw ang mga dulo ng daliri mo at pahiran ng marahan ang wallet mo, cellphone, pinto kung saan ka lalabas. Ang asin ay panlinis ng energy. Ginagawa mong malinis ang daanan ng oportunidad, winawalis ang malas. 3. Prosperity altar light. Hindi mo kailangan ng malaking altar. Pumwesto ng malinis na plato at ilagay ang isa, iyong intention paper, nakatiklop papalapit sa iyo. 2. Isang berdeng dahon, bay leaf, pandan, o kahit anong sariwa. 3. Isang maliit na puting kandila. Sindihan ito ng 9 minuto habang ini-imagine ang daloy ng pera na parang tubig, tuloy-tuloy at hindi mapipigilan. Pagkatapos, hipan ito ng may pasasalamat, hindi pangungulit. 4. Sound ping. Bago ka umalis sa bahay o kwarto, magpatugtog ng malambot na tunog ng bell o pumalakpak ng 3 beses sa bawat sulok ng kwarto. Ang tunog ay nagsisira ng stock na enerhiya. Simple, mabilis, epektibo. Tandaan, Libra. Hindi ito tungkol sa dami ng ginagawa, kundi sa intent sa bawat kilos. Kahit isa lang sa mga boosters na ito ang gawin mo, kung tao sa puso, malayo ang mararating ng enerhiya mo. 14 na, Liri Troubleshooting. Isinalin sa Filipino para malinaw ang bawat tanong at sagot sa mga gumagawa ng ritual. Hindi ako Libra. Pwede ko pa rin ba itong gawin? Kung may Libra ka sa Muon o Rising Sign, o kung naa-attract ka sa energy ng balance at fairness, pwede mong gamitin ang enerhiya na ito. Tip, bago simulan, magbigay galang. Hinihiram ko ang harmony ng Libra para sa kasaganaan. Saka ka magpatuloy. Wala akong emerald green. Anong gagawin ko? Gamitin ang pinakamalapit na malalim na berde na meron ka. Iwasan ang neon green o maputlang olive. Kung talagang wala, mag-print ng maliit na larawan ng emerald shade at ilagay ito sa bulsa mo habang nagvi-visualize ka. Na-miss ko ang 7, 11 geo window. Okay lang. Gawin agad ang activation pag naalala mo. Sa susunod na umaga, hawakan muli ang item sa dibdib at ulitin ang short affirmation para ma-reinforce ang energy. Pwede bang labhan ang emerald item? Pagkatapos ng ritual day, labhan ito ng marahan at i-recharge bago gamitin ulit. Ihiwalay ito para lang sa mga abundance rituals. Wala pa ring nangyayari. Bakit? Some shifts are subtle. Baka may katahimikan sa isip o maliit na panalo sa pera. I-celebrate mo ang maliliit na senyales, diyan lumalakas ang momentum. Huwag agad magreklamo sa bilis, i-appreciate ang dalaw. Pwede ko bang isabay ito sa ibang rituals, tulad ng bay leaf, coins, dasal? Naman. Pwede mo itong i-combine. Reminder lang, piliin lang ang kaya mong gawin ng buo ang atensyon at damdamin. Huwag mong i-overwhelm ang sarili. Naging negative ako ngayong araw, nasira ba ang ritual? Hindi agad-agad. Kung napansin mong bumigat ang enerhiya mo, huminga ka ng malalim, hawakan muli ang emerald item, at sabihin, I reset my field. I return to harmony. Minsan, isang sandaling intensyon lang ang kailangan para maibalik ang daloy. Tandaan, Libra at mga karitwal. Ang kasaganaan ay hindi instant noodles.
Ito ay tuloy-tuloy na relasyon ng intensyon, aksyon, at pasasalamat. Gawin ng buo ang puso, and the energy will always find its way to you. Kabayan Libra, at sa lahat ng sumasabay sa enerhiyang ito, wag lang manood, gawin mo na. Ihanda ang iyong emerald ngayong gabi, i-activate ito sa ika-29 at bumalik dito para ikwento kung ano ang nagbago, bayad na bill, bagong kliyente, kahit maliit na palatandaan ay mahalaga. I-share ang kwento mo sa comments para ma-inspire ang iba na maging matapang din sama-sama tayo sa pag-angat. I-like kung tinatanggap mo ang kasaganaan. I-share ito sa kaibigan na palaging sana all para maging ako na rin. Mag-subscribe at pindutin ang bell para hindi mo ma-miss ang mga cosmic windows na ito. Mag-comment ng iyong intensyon o unang senyales, numero, barya, mensahe, para subaybayan natin ang mga milagro bilang isang komunidad. Kung ramdam mo na ito ang tanda para sa'yo, wag nang mag-scroll. Kumilos. Isuot ang kulay. Sabihin ang mga salita. Panoorin ang mga pagbabago. At bumalik para i-report, baka ang testimonya mo ang maging turning point ng iba.